1000cc super sport bikes. Pangarap ng karamihan sa atin, lalong-lalo na mga Japanese brands gaya ng Kawasaki, Suzuki, Honda at Yamaha. For today's video, makakagamit tayo ng isa sa mga legendary big bikes na yon. Ito ang Kawasaki ZX-10R at ito ang Soju ni Boss Jao. Let's go! Grabe. Si Soju o ang ZX-10R ay gumagamit ng 998cc inline 4 engine na nagpo-produce ng 200 horsepower at 114 Nm of torque. Dahil sa ram air intake technology ng motor na to, yung 200 horsepower na yun guys, pag umaandar ka na, pwedeng umangat hanggang 210 horsepower. Para sa brake sa harap, ang ZX-10R ay gumagamit ng dual semi-floating 330mm Brembo discs paired with Brembo Stylema calipers. Sa likod naman ay gumagamit ang ZX-10R ng 220mm disc paired with a Nissin caliper. So, ang mga suspension ng ZX-10R guys, gaya nitong showa sa harap at showa sa likod, ay not just for show. So, itong mga suspension na to ay lahat fully adjustable and it's derived from their WSBK team. So, alam mong track ready itong mga suspension na to. So, makikita natin na ang motor ni Boss Jao ay meron ng SC Project na mid-link na full titanium. So, makikita nyo. Hanggang dito yan sa gitna. And kung makikita nyo siya actually sa ilalim, nagkukulay blue siya. And then itong gitna na to putol to kasi stock na lang to. Dahil itong stock ng ZX-10R na headers ay full titanium din. So sobrang loaded nitong motor na to guys. So first off, of course, is yung exhaust niya, SC Project. And of course, itong winglet, pakapoging winglet na ito yung mga latest addition ni Boss Jao sa kanyang ZX-10R. Then makikita nyo yung mga performance upgrades like this domino for the throttle grip. And then itong clear tank grip na kailangan talaga para hindi ka dumula sa tangke. And then lever guard sa harap para protektado yung front brake mo kahit na mabangga ka dito. Hindi ka mapepreno bigla-bigla. And then ang kanyang napakagandang mugs na candy red ang color. Tingnan likod, ang ganda, di ba? Ang laki. And then for the rear guys, meron siyang Power 5 na sinalpak dito, which is one of the best, in my opinion, one of the best tires ngayon sa market. Kudos to Michelin for this tire. I am 5'9" at ganito ang tindigan ko sa ZX-10R. So as you can see, medyo tiptoe ako pero konti lang. And if I put my other foot on the foot peg, makita nyo na flat-footed na talaga. Kung titingnan nyo yung knee ko, sobrang aggressive lang talaga ng stance niya. So pag inangat ko yung paa ko, talagang tuping-tupi na yung knee ko. And yung back ko, naka-tupi na talaga. Pero if you're like 5'5", 5'6", 5'7", I think you can still manage this bike. Dahil hindi naman gaanong mataas yung upuan niya. Pero ang caveat lang dyan guys, if you scoot back sa upuan, kasi di ba ngayon naka-max ako sa pinakaharap. But if you scoot back, ayan, kasi maluwag yung upuan niya, kita nyo, sobrang tippy toes ko na. And ganito yung mga aggressive kasi pag nag-ride ka, so parang mas mabilis ka makapag-tuck sa windscreen, di ba? So sa mga gustong kumuha dyan ng 10R at hindi binayaan ng height, na nagtataka baka mamaya hindi nyo kaya yung 1000cc liter bike dahil sa seat height niya. Okay, matakot guys. Kayang-kaya. Practice lang. So ngayon alam na natin ang stats and specs ni Soju. It's time for my favorite part of the vlog. Let's test this bike out. Tara guys! Yung shoutout kay Kuya Guard. Pinag-stay tayo ng matagal. Tsaka pinag-video kahit nasarado pa. Ito kasing Joe Drive naging 10 o'clock na yung bukas eh. Dati maaga bukas na ito eh. Ewan ko ba.
Ang ZX-10R din siya. Oh, grabe, work of art siya, guys. Grabe, tingnan nyo. Di ba? Ang pakapogi. Ganda nitong motor na to. Hindi ko pala nabanggit sa inyo, guys, is yung weight niya. Ang wet weight nito is 207 kilograms. Actually, medyo mabigat siya para sa mga beginner. Pero ako, sa akin, parang sakto lang yung weight. Yan, sport mode ko na para talagang kuha natin yung lakas nitong motor. Okay, so now trying is the X10R. Masabi ko sa inyo, guys, 207 kilograms siya, pero parang hindi naman 207 kilograms yung bigat na niya talaga. Lalo pag umaandar, di mo naman siya tama. And then also yung Kawasaki kasi magaling mag-manage ng ng bigat eh. Like yung ano nila, yung weight ng motor nasa ilalim. So hindi mo gaanong dama na gusto niya mag-tiptoe. For the handling, ganda, guys, oh. Ganda ng handling. Then pag ginasang ko siya ng konti, parang missile to, guys. Parang missile to, grabe. Ito yung mga klaseng bikes na papatayin ka pag di mo na respeto. Kasi ano to eh, hindi naman siya dun sa lakas ng torque. Kasi di ba sabi nga sa inyo, actually si Joe nagsabi, kung nasa low RPM ka, nasa mga 63 Newton meters of torque lang siya before mo siya i-rev. Pero pag ni-rev mo siya, doon siya umaabot ng 114 Newton meters of torque and 200 horsepower. So ang bike na to, guys, papatayin ka sa speed, hindi ka niya papatayin masyado sa torque. Like may torque pa rin naman siya doon yun. Third gear, ay ginagasgas ko. O, diba? So ano pa rin, so meron pa din naman. Pero hindi lang siya kasing torque ng MT-09 na ginamit natin last time. Actually, guys, itong ZX-10R, kung di nyo napanood yung previous video natin, isa to sa mga bikes na sobrang interested talaga akong matry. Kasi ang logical na upgrade lang from Maestro Triple is, syempre pwede akong mag-hyper naked, pero most likely ang i-upgrade natin is yung Super Sport na 1000cc din. So I was very interested with this bike, and lucky din si Boss Joe, pinahiram tayo ng ilang araw. And I have to say, grabe, ibang iba siya sa naked bike eh. Like, yes, mas masakit siya sa likod tsaka sa wrist, lalo pag traffic. Na-try natin kanina sa traffic, punong papunta sa Joe Drive, sobrang sakit ng wrist ko, 5 minutes pa lang. Pero sa reason nun is hindi pa ako sanay sa traffic. And also, hindi ko pa alam paano gamitin masyado yung back ko, kasi dinadrop ko yung dalawang paa eh. Dapat yata isang paa lang nakadrop pag sports bike. By the way, yung handle, guys, sobrang ganda. Sarap gumanyan, no? Literal. And then first time ko nag-sports bike, guys, wala nga talagang hangin na tumatama sa'yo. Ang hangin nandito na banda, oh. Dito na banda yung hangin. Yung quick shifter niya, guys, for this 10R, mas maganda yung quick shifter nung mga na-try kong Eurobike like S1000R, or yung quick shifter ng Street Triple ko, mas maganda ng konti. Pero it's usable naman, guys. Actually, kung first time mo gumamit ng quick shifter, sasaya ka pa din dito eh. Pero kung sanay ka sa mga Eurobike na quick shifter, syempre mas refined ng konti yung mga quick shifter na mga yan. And then for the preno, malakas yung preno niya eh. Pag pinipiga ako yung preno, kumakagat ka agad eh. Which makes sense kasi ano to, Brembo parehas to, Brembo Stylema sa harap, tapos Brembo din yung ano niya, master cylinder niya. So talagang piga akong piga dito. Ang gandahan dito sa 10R, kumpara, sabi ni Boss Ja, kumpara sa ibang bikes, never pa ako nakapagtry ng R1M tsaka CB 1000R. Pero kumpara doon sa Fireblade at saka sa R1M, ito na yung pinaka-relax na Super Sport na 1000cc. So hindi ka mahirapan na pang long ride to, as long as hindi traffic. Compared sa mga bikes na yan, syempre yung naked tsaka adventure mas maganda pa din. Pero compared sa mga bikes na yan, mas hindi ka mahihirapan dito. Alam mo, isang favorite bagay ko dito sa 10R na to, guys, is yung may cruise control na siya. Para sa Super Sport, guys, na 1000cc, that's very rare. Lalo na sa mga Japanese brands. Ang alam ko mayroong mga cruise control is usually is yung Euro brand eh. So, ano bang cruise control? Sa mga di pa nakakaalam, cruise control is para di ka na pumiga sa throttle pagka mga long ride. So, set mo lang
Yan, nakaset na ng cruise control natin sa 62. Ayan, pwede na pagka pumreno ka matatanggal siya. Try natin ulit dito, set natin ang cruise control. Ayan, nakaset na siya. So kahit di ka na nakapiga sa throttle, gumagana siya. So kahit no hands, gumagana yung motor. Stop na natin yung cruise control. U-turn tayo dito. Pagka simula to guys, maninibago ka ng sports bike pag di ka sanay. Lalo yung pagliko, medyo maninibago. I think doon ka talaga maninibago kasi handlebar to ganitong grip, ibang iba. Dami nakakaano sa atin. Akala si Boss Joe tayo. Mga modes natin guys, meron siyang sport, meron siyang road, meron siyang rain, tsaka meron siyang Rider 1. Grabe yung Rider 1 niya, naka off in traction control. So Rider 1 yung customizable mode niya, Rider 2 customizable din. Rider 3 meron customizable din yan. Rider 4, ang daming customizable guys. So ayun, so madami siyang customizable na mode. And then alam ko may track mode din tong ZX-10R, pero di na natin siya on kasi alam niyo na huwag muna tayo mag track mode kasi ano na naman tayo, di na wala naman tayo sa track eh, more on sa straight lang naman tayo. And then of course tong ZX-10R meron tong traction control, ABS, and may 6 axis na rin to, so cornering ABS, cornering traction control meron na to. And yeah, basically complete package na to. Yung mga gusto niyo sa motor, dito na lahat. Wala na kayo hanapin dito when it comes to technology. Okay, tara. So yung nabanggit ko guys na 6-axis IM unit to, cornering ABS and cornering traction control. Para sa mga hindi nakakaalam, basically para lang yun ano guys, para hindi lang kayo mag-slide, para added safety lang yan. Ganun nyo na siya iisipin. Pero dito sa mga ganitong motor, di man nila napapansin yun eh, kasi sobrang lakas pa rin ng bike. Hindi mo makapansin na may mga ganun technology. Imagine nyo dati guys, yung mga liter bikes, walang kahit na anong ganun, walang ABS, walang traction control, kahit na yung basic lang traction control lang. Pag nagkamali ka ng piga, nag-i-slide ka eh. Masakit sa mga ganung bikes dati. By the way guys, if you're updated na sa news, sa mga motorcycles ngayon sa market natin, may lalabas na bagong ZX-10R. Actually, visuals lang naman yung pinagkaiba. Para sa akin, if you already have this ZX-10R, this generation, para sa akin walang sense na bumili ng bagong 10R kasi kompleto na rin to eh, maganda na rin eh. Piga tayo ng kote guys. Grabe first gear na to. Hindi ko ma-max out yung first gear. Sobrang taas. Tsaka ang lakas na nung torque niya pagka ano, nasa may higher part na ng RPM. Daan tayong Foresta. Tingnan natin kung bukas na kasi sarado pa yung ibang mga coffee shop eh. Tayo magkape. Hindi ko alam kung open na. Yeah, open na. Kung sanay ka na sa sports bike, may u-turn mo yung ganito ka ikling daan. Pero kung dahil di pa ako sanay, hindi ko pa may u-turn, hindi ko pang i-atras. Actually yung problema pagka naka-sports ka, lalo pagka di ka pa sanay. Kasi mga ganito pinapractice to eh. Hindi naman to bigla-biglang ano, bigla-biglang alam mo na. By the way, habang andito tayo guys, check natin yung weight. So this is 207 kilograms, and pag ginagalaw ko siya, di naman, not bad. Pag nililiko mo siya dun siya medyo mabigat. Pero sasanay naman kayo dito guys. Konting ano lang, konting gym lang. So for the price of the ZX-10R ng generation na to, the price is 1,017,000. Yun ang brand new price niya. And para sa akin guys, napakasulit nun. Kasi mga competitor nitong ZX-10R gaya ng Fireblade and also yung R1M, nasa 1.7 pataas na eh. Pero actually, itong ZX-10R, hindi naman yun yung competitor niya. Ang competitor talaga ng mga yun is yung ZX-10RR. Pero kasi kaya ko siya nasabing competitor kasi wala naman ng lower variant yung mga R1M eh. Wala naman ng R1 na brand new. Yung Fireblade, wala naman ng non-Fireblade version ng CBR 1000. So, yun na yung parang ano niya talaga, competitor niya. So, para sa mga 1000cc sports bike, isa to sa mga pinakamura talaga na super sports bike dito sa Pilipinas. And dahil sa presyo niya na yun, I have to say na it's one of the best bikes that I've tried. Tsaka isa sa mga pinakasulit na motor ngayon sa market. Some might say, 1 million na motor, sabihin mo sulit. Pero yes,
kasi para sa makukuha mo sa ganong presyo, napakasulit na nitong motor na to guys. Kaya sa tingin ko ako medyo swayed ako na mag ZX-10R na lang kasi iniisip ko R1M ba, which is 1.7 plus 1.8 versus tong ZX-10R. And parang nakikita ko, di ba parang makakabili na ako ng isa pang motor dun sa presyo na sa difference ng presyo nila. And this, I can't say na this is that worse than the R1M kasi ito, ganda ng performance, ang ganda ng itsura, ang ganda ng mga parts, ang ganda ng technology kompleto. Actually, mas advanced mga technology nito kaysa sa R1M. Ayun guys, para sa akin sobrang solid nito. So if you want to cop this bike, go lang, okay papigil. By the way guys, thank you ulit kay Boss Joe Moto para sa pagpapahiram ng ZX-10R niya sa akin ng ilang araw. So, panigurado na ako subscribe na kayo sa kanya, pero if you still haven't subscribed to his channel, please subscribe. I'm a big fan of Boss Joe and isa siya sa mga inspiration ko bakit ako nag-big bike and bakit ako nag-start ng channel. So make sure to subscribe to him and also to me if you're not yet subscribed. So guys, nasa atin pa tong ZX-10R ng ilang araw, kaya huwag kayong mag-alala. Nasa atin pa to at gagawin pa natin to ng ilang videos bago natin ibalik kay Boss Joe. Pero yun guys, if you stayed until the end of this video, maraming salamat po. Please subscribe to Motolon. We're aiming for 1,000 subscribers this year. Thank you so much for support guys. See you on the next content. Motolon out.